Other than that, I have ordered, kung ganun lang naman, sabi ko, then I will order that we accept the recommendation itong executive department. And just remember, yung bawal, yung 3 C's, crowded, closed, and close contact, sarado, crowded kayo, tapos close contact. Yang tatlong na yan, face shield is a must pa rin. Yun ang recommendation. Labas sa tatlong limitations, pwede na hindi na gumamit. Ayun ang recommendation, yun ang masunod. Hindi naman ako expert. Mine was just what you would call a knee reaction nung dumating yung balita na pumapasok mabilis na ang pasok ng COVID dito sa ating bansa. So, I have ordered that the implementation guidelines be issued immediately. Now, dito naman tayo sa Senate Blue Ribbon Committee hearings. After 7 hearings of proving nothing, no ghost deliveries, no illegal procedures, the Senate Blue Ribbon Committee continues to conduct their witch hunt. But now only a few senators attended and even fewer were participating in the proceedings. Sabi nila, bakit si Duterte nidepensa yung Parmalin? I am not defending, sabi ko, you can crumple for all I care. Durugin na ninyo yung mga kumpanya na nandito sa Pilipinas. Wala akong pakialam sa kanila. That is their own risk if they commit illegal things. Pero para sa amin dito sa gobyerno, tapos na, nag-order, na-deliver, according to specifications, din nagbayad tayo. All in accordance with the guideline of the Bayanihan 1. Clearly, even other committee members and other senators do not mention in public are starting to lose interest in its useless political circus. Some of the committee members are trying hard, but again in vain, to find fault in the procurement process to the public of asking for requirements other than that, or the other that were required, in addition to what was required in the bidding process. May I again, for the nth time, pang ilan na hindi ko alam, remind the members of the committee that I specifically told DOH that I do not want a long and tedious bidding process because we needed the supplies immediately. I remember I said, and this will be again the nth time, that I will remind the public about that cabinet meeting about nung dumating yung COVID. No, yung mismong may mga sakit na dito, dumating na in the sense that there will already persons who got sick and some of the hospitals were overflowing with patients that cannot be accommodated. Doon ako natakot, and we were required by Congress then. They knew. Alam mo, Congress knew of its urgency. Alam nila kailangan ang mga supplies, mga medical PPEs and everything to protect the frontliners, mga doktor, mga nurses. Alam nila
nagaano ka kailangan na pabilisan. Why? Look at Bayanihan 2. They practically waive the procedure set forth by the law on public bidding, yung mga procurement laws. Sabi nila, kumuha kayo sa madaling panahon. After that meeting, or after that, after that meeting with Evasion to me by the cabinet, sinabi ko kay Secretary Duque, in front of everybody in the cabinet, sabi ko, buy them immediately. Ako pa ang nagsabi, I do not care about biddings. Forget about biddings. Try to follow the requirements of Bayanihan 1 and act as fast as you can. Sabi ko ulit ko, there is a law somewhere which would excuse you. I was addressing to Secretary Duque of just waiving what would be really an obstruction to the immediate delivery of the medical supplies. Alam mo, may yung procurement, ayan, tignan ninyo. Regular public bidding procedure. Lowest, ano itong, tingnan ko nga, calculated and responsive bid. Ito, kailangan ito is 26 to 136. 26 to 136 days. Na dito tayo sa negotiated procurement under the emergency cases. Procurement of goods under RA 9130. Timeliness. Yung pagkailangan, nandyan ka agad. O yan, sa 6.8. There is such a, wala pa yung Bayanihan 1. Dito, you are also required to buy emergency and urgent cases of procurement. Na dito tayo sa Bayanihan 1, ilang araw ang binigay. 2 to 5 days. Most expeditious manner of procurement. Verbal agreement lang dito. Kasi turo-turo lang, kasi nagmamadalian. Yun ang diferensya. Makita ninyo na yung ginamit natin yung Bayanihan 1. Yan utos ng Congress. Hindi yan utos ng presidente o cabinet member. And even if it's there, we have no power to do that. Again, a bidding takes a minimum of 20 days to 100 days. Patay na lahat ang mga doktor pati nurses. Nagbagsakan na nga. I think the first wave was about 17 doctors and nurses died in the early days of the pandemic. Kaya yung panahon na yon, we were being pressured, government, including kayo. Anong ginagawa ninyo? Tinatanong ng tao. That prompted you to pass Bayanihan 1. And it was really an almost floodgate of whatever you want. So as long as you can have the goods on time. Mahirap ng itong iba, ayaw nila tanggalin yung makinig kasi puro paninira ang gusto. Nasabi nyo, bakit si Duterte na, why is he defending Parmalin? Sabi ko nga, kumuto na, ano sa Tagalog, kumot is sample. Durugin na ninyo sa kamay ninyo yung mga
Anong klaseng kontrata? Wala akong pakialam. Not only Parmalat, but all others. Parte kayo nagbili. Saan ninyo binili yan? Anong ginamit ninyong procedure? Saan ninyo nakuha? Ngayon, magtanong kayo. Bakit ang China, pag-order mayroon kaagad? Ito ba'y pinag-usapan? Was there an agreement that there are already stocks to be delivered? Alam mo, kung ayaw ko kasi mag-lecture kasi magmukhang gago kayo. Ito, 120 to 100 days. Bidding na sabi ninyo baka yun ang gusto talaga ng mga senador mangyari. What we followed was the emergency form of procurement stipulated under Bayanihan 1, passed by no less than some of the people questioning it today, which exempted us from these procedures so that we can buy the supplies. Akala ko ba yun ang gusto ninyo? O sa pagdating ng panahon, pinipirito ninyo si Duque. Duque had nothing to do with it. Hindi, ang DOH was not the purchasing entity. It was DBM, PSDBM. Wala siyang kamuang-muang dyan. All that he had to do was to accept the delivery. Ito si Pangilinan, ang sabi niyang effectivity date naman ng Bayanihan ang pinagsasabi. Ito sabi ko, anong klaseng senador ka? Mag-debate ng technicalities habang mayroong global pandemic. You know, you do not go into such trivial matters as long as the property, the money of the Republic was protected, and that the goods that we bought reach to their intended beneficiaries. Yun ang atin. Hindi naman sigilaway na technicalities dyan. Ang nangyari nga, nandyan na sa atin, hinijak pa ng ibang bayan. Alam mo bakit? May pera sila eh. Sabi na ito, nag-order tayo. Pag nandyan na sa kakargo sa warehouse, may magpunta, bilhin niya, offering a much higher price. Hindi natin magawa yan. We're not supposed to do that. We cannot pay in advance. Remember, nakapusas yung kamay natin. In a way, it protects the people's money. I agree. But at the same time, in times of emergency, talagang, were it not for the Bayanihan 1, wala tayong kayo rin alam ninyo. So, sa ating mga health workers, mga frontliners at mga kababayan, tignan ninyo itong si Pangilinan. Habang nasa krisis tayo, nagmamadali dahil marami ang namamatay na ng mga Pilipino at nagkaroon na ng gana magtanong ng effectivity ng Bayanihan 1. Bakit mo ako tanungin? Bakit mo kami tanungin? Bakit hindi mo tanungin ang sarili mo, kayo ang gumawa ng batas? Ano ka? What's eating you, guy? What's the beef? Kayo ang gumawa. Then you should know how to interpret it. Baka nagkamali kami. Ano ganito yan? Ito, Senator Pangilinan, basahin ko ha. Gawa ninyo ito. This is explicitly provided by Section 9 of Bayanihan 1. Section 9, effectivity. This act shall take effect immediately upon its publication in the newspaper of general circulation or in the official gazette, and shall be in full force and effect only for 3 months.
unless extended by Congress, provided that the powers granted under this act may be withdrawn sooner or by means of a concurrent resolution of Congress or ended by the presidential proclamation. Pero kahit hindi pa effective yan, bibilhin na natin para ang supply nandyan at hindi tayo maunahan at medyo where we can reduce the death of the persons who were vulnerable, yung delikado yung trabaho. Biro mo na 17 doctors and nurses na matay at may bituka ka pa magtanong-tanong. O hindi mo talaga gusto, di basahin mo uli. Do not question us about the effectivity of the law. You tell us what is your interpretation. How do you arrive at the correct interpretation of the effectivity of the law? Do not ask us. Tanungin mo sarili mo, basahin mo yung ginawa ninyo. Klase. Ikaw, Pangilinan, kung wala ka nang maiwa, magsasali ka pa para marinig ka lang. Marami kayong dapat wala dyan. Ay, Pangilinan, you should not be there. You have not contributed any meaningful legislation sa ating bayan. Puro agriculture kayo, kinakain mo ng steak. Puro kayo analysis, at it results to a paralysis. Kayo daw ang magtrabaho. Madali malamag sulat ng batas. Kaya ako, i-dictate ko lang yan eh. Basahin mo nang mabuti. Bakit mo kami tanungin? Kayo yung gumagawa ng batas dyan. Ito si Gordon. Ito naman Gordon, ang price ceiling, ang pinakamataas daw. Ito naman si Gordon, nagmamarunong na naman sa economic. Sabi, 24 pesos lang daw binili at isang kumpanya, formally, ang mas sa isang supplier, tapos binenta ng 27. That's a 3 peso difference. Alam mo, kung ikaw ay a trader or a company manufacturing the mask or the plastic shields here, it could be cheaper. Ito imported to lahat. So, kung ikaw, ano bang negosyo mo ngayon, Pangilinan? Kung ikaw magpasok ng negosyo, malugi ka, gago ka. You are in the business. It would be a Chinese, a Russian. It could be an Indian or African. Pagka pumasok ka ng negosyo, kailangan kumita ka. Magpalugi ka, gago ka. Following your theory, ganun talaga. I would like to, itong price ceiling ni Gordon insisting, I would like to call demand yung tao na alam talaga niya ang horizon. Alam niya kung anong nangyari sa ekonomiya, kung ano dito, ano dyan, anong wala, anong meron. I'd like to call on Secretary of the Trade and Industry, Simon Lopez, to explain. Secretary Lopez, kindly help the senators. Good evening, Mr. President. Good evening, ES, Senator Bong, sa ating po mga kasamahan sa kabinete, sa gobyerno. Mr. President, naalala po natin nung isang taon na at that time, nung mga March, April at May, sa kakulangan ng mask at bago pa lang ang pandemya na lahat ay nangangailangan ng mask. At imagine po natin, nanggaling tayo sa lugar na kalagayan na wala namang nangangailangan ng face mask. So all of a sudden, milyon-milyon ang nangailangan. And hindi lang sa Pilipinas, sa buong mundo. Kaya talagang may kakulangan sa ibang mundo, sa ibang bansa, pati lalo na dito sa atin. Kaya po yung presyuhan ng mask noon
tinitrace po namin yung mga price monitoring. Actually, lagpas pa nga ng mga 30 pesos. Even nagpa-canvas din tayo, magkaroon lang ng supply, ang presyuhan ay nasa mga 38 pesos sa paggaling Amerika, paggaling Europe may 29 pataas at Asia mga 30 pesos. Kaya naalala ko yung ating ang SRP na inisyu po ng DOH at kasama po ang DTI sa pag-implement ay 28 pesos. Doon pa lang sa March 16. So yun po ang ating SRP nung time na yun. Dahil nga ang question po noon at ang demand of the day anong panahon na yon ay magkaroon ng mask, face mask. Ang mga doktor, health workers, pati ho yung mga kababayan natin na inuumpisahan na ho nating i-require yung pagsusuot ng face mask. Kaya ho talagang with that shortage, ang taas po ng presyo, higher than 28. Kaya po sinet po ng DOH at 28 pesos ang suggested retail price. At yun po yung supposedly maximum at dahil sa kakulangan. Over time, nagkaroon na rin ng production at ang supply nag-improve. So I think towards August, nagbabaan na unti-unti yung mga presyuhan. Pero nung tinrace natin yung mga SRP, yung suggested retail price, yan 28 pesos so ay SRP mula March hanggang August. At towards August ay binabaho sa 25 pesos. Ibig sabihin, nasa ganung level pa rin ho ang SRP natin nung panahon na yon. Kaya kung ang tulad doon ng nire-relay po ninyo, kung ang call of the day is to get hold of the mask as many as we can, parang yun ho ang demand sa ating mga bumibili, I think talagang kukunin nila ang lahat ng stocks na pwede nilang makuha. In fact, at that time, at whatever price. Dahil ang iniiwasan ho natin ay yung walang proteksyon ating mga healthcare workers at mamatay, magkasakit. Kaya po napaka-importante ho nun. Kaya ho, importante ho talaga yung time was of the essence at that time. Yung talagang lahat ng makuha nating stocks at whatever price na negotiated at that time na available. At yung nakuha nga po ng PSDBM ay presyo na mas mababa doon sa SRP na sinet po natin locally. Thank you, Mr. President. Thank you, Secretary Lopez. Nitong gusto kasi nila, analysis hanggang mag-paralysis. And while they are really analyzing, gusto nila, magkakamatayan na yung mga health workers. Mga Pilipino naghihirap para sa kapwa Pilipino. Paulit-ulit ninyo kami na ayaw ninyong makinig. Walang supply noong mga panahon na yun except from China. Hindi ko na kailangan sabihin sa inyo, nandito kayo sa Pilipinas Why would bakit kami tanungin ninyo ng mga bagay na ito na kamu mismo, Pilipino, nandito kayo sa Pilipinas yung panahon na yon. That is why it prompted you to pass a law, an urgent law. Alam niyo yung mga laro na wala ngang supply. Ang sabi ko sa iyo, bakit ang China mayroon? Because China all alone were wearing masks even before the pandemic. Because China, nagpunta rin ako ng ilang beses, maglabas ka isang beses, magmask ka because of the pollution sa kotse. Kaya yung mga tao doon sanay, kaya may pundo sila. Kaya itong mga trader, alam nila kung saan yung hanapin kaagad. Pag sabi, kailangan nito, madali na nilang hanapin doon. Hindi ang sabihin mo na i-manufacture overnight, minadali, para makaabot ng mga bidding. May supply talaga ang China ng mask because they use it every day. Kagaya ng, well, of course, the Japanese, ganun rin. And to a certain extent, the Koreans. Ganun ang practice nila.
Kaya kasi ang tanong ninyo, baka minadali, manufacture ka agad-agad para mahabol doon sa bidding. Meron ng stock ang China. Kasi halos lahat ng tao doon nagbibili dahil nga sa pollution. That was the explanation given to me. Wala, sabi mo, wag mo kaming anuhin. Remember that we had this a little commercial ties with, and you can always ask for an explanation whenever you want it. Marami silang mask. Kaya nagka-produce ka agad. Because ginagamit nila pandemic or no pandemic. Well, one of the reason is may kumisipon sila, may ubo. Yan. Or itong pollution. The advice of government was to use it. Itong si Gordon, I want to read something about the Red Cross. Alam mo, isang principle, one guiding principle ng Red Cross is neutrality is one of the fundamental Red Cross and Red Crescent principles and is defined as follows. Neutrality. In order to continue to enjoy the confidence of all, the movement may not take sides in hostilities or engage at any time in controversies of a political, racial, religious, or ideological nature. Masabi mo ba ito sa sarili mo? Can you really, Gordon, can you really face the mirror? Pakitingin ng ngayon na. Pumunta ko na sa labas ka, you go to the washroom. Do you fit into this stringent objectives of the Red Cross? Kaya yang ikaw, you sign the contract. If there is money given by the government to the Red Cross, any assistance, you sign it as the chairman at ikaw rin ang mag-imbestiga. Yan ang problema sa iyo. Double agent ka. You are not supposed, to me under the law, you must give either Red Cross, kung gusto mo maging senador pa, o senador ka, hindi ka Red Cross. Pero para sa akin, you find the two positions very lucrative. Tinan mo ginawa mo. Ewan ko kung totoo to ha. I said, I may be wrong. Kinakalkal ko pa. May PDAF ka. Saan mo binigay? Senator ka, binigay mo doon sa sarili mo sa Red Cross. Do not say that Red Cross and ikaw ay separate identity. That's bullshit. Alam natin ng abogado yan. You are a dual personality which is, banned or prohibited by law. Dapat noon pa, dinimanda ka na. Wala lang nakas ng loob. Kasi, when you begin to talk, wag na kasi maingay yan. And wala pang naglakas ng loob to question you. Ngayon na lang. Kasi dahil nga rin sa kalukuhan mo, nakita mo na silip namin. Bawal yan actually. Bawal. Even government lawyers, cabinet members cannot be an officer of a corporation or a company or even an owner of a business entity that deals with government.
Bawal talaga yan. Bitawan mo na yan kasi I will insist that you give up one because you cannot be both. Noong sa ano ka, hindi ka pa sa Congress, nang ano ka doon sa whatever chairman ka o ikaw yung top honcho sa COA, may ano doon, may anomalya. It is important to know for people the difference between COA observation and COA disallowance. Yung nasa Subic Bay Authority ka, may mga transactions doon na disallowed. Hindi COA observation to. Yung COA observation, yan ang mga audit, yung mga they point out to you the deficiencies, inadequacies and all. But itong disallowance is sort of a final imprimatur of the COA and means the closure of the audit. Kasi kung sabi ng COA, disallowed yung pera na kuha mo, ibabalik mo. Noon pa sa Subic ka pa. Ang disallowance na katulad ng 140 million disallowance is SBMA na panahon mo, which includes 86 plus million ang iyo doong nakuha sa 140 million na iyong nakuha personally at may judgment na yun at kailangan ibalik mo sa gobyerno ang pera. May disallowance. Ibig sabihin yung sinabi mo na ito, ginastos ko ganon. Hindi naniwala ang kuha. Sinabi ng kuha, kinuha mo yung pera mo personally. So isauli mo. Noong nasa Subic ka pa. Senador ka na lang for the longest time. Hanggang ngayon, hindi mo na sauli yung pera. So I would like to inquire from the ombudsman if there is a case filed against you because lahat na disallow and the money was not returned, the money was not used in the right way, it reduces into something like a personal liability mo. So bakit hindi mo pa nabayaran ito? Question ka ng question dito sa Red Cross. Hindi ako nagalit na parmalin, luglugin mo ng liignan. Ang ayaw ko yung pabalik-balik yung taga-gobyerno. How many times already that you have called them and it's just the same. It's a merry-go-round questioning. Is it fair? It is not. It is good. It is not. Was there something wrong? Sabi ng COA, no less than COA chairman said that there's no corruption and there is no damage to the government in terms of monetary disbursements. So, kindly settle or not, I will personally see to it that a case will be filed against you. Hindi yung lahat na demanda na disallow, ito kayong lahat mga Pilipino sa gobyerno, lahat kayo na nanghawak na pera at one time or another in your career and wrongfully or rightfully you were placed in the status of a person whose disbursement was disallowed. Then you better take note of
Pagka dinimanda kayo, sabihin ninyo, I will only, you go to court and say, I will only go to trial if Gordon is also included in today's calendar for a criminal. That's, alam mo, ang labas itong, nawala itong 86 million mo. Alam mo kung anong labas niyan? It's malversation. The crime is malversation. Ibig sabihin, ginastos mo, binulsa mo yung pera. Kaya ako, kung ako ang mademanda dyan, sabi ko, bakit ako? Sabihin ko sa korte, bakit ako unahin? Unahin mo yung kay Gordon, noon pa yan. The people have the right to know kung ano klaseng pagkatao ka. Sabi mo ayaw mo nang tumakbo, mas lalo na. Maybe you wanted a soft landing sa mga sabi mo nga, kaming mga cheap politicians from the province, kami yung maghabol kasi yung mga expensive ng mga senador walang ginawa, takot naman sa iyo. At tinatakot ako ni, bakit kita takot? Ito to ba hinamon ako ng suntukan? Sus Maria Josep. Hindi ka nga siguro makiikot ng one round. You're getting to be preposterous. Sabihin mo, cheap. Well, ako naman, nasabi ko, you are a person who milk government and the Red Cross both. Because you sign for the Red Cross, you sign for government. Ano klase ka? Even if it is just whatever appropriation. If you are there in the Senate, then you are also part of the game of appropriating the money. Ang COA naman, I'd like to address myself to COA. Si Aguinaldo, ako noon, alam mo, Chairman Aguinaldo, wala ka ng taong makikita as courteous, as most respectful to you. Nung pinakilala mo ako, magsalita mo ako, magbaw-baw pa ako. Noon, alam mo, pero pagka you trigger something in me, pati ikaw tanungin ko, anong ginawa mo sa kaso ni Gordon? Have you filed a case against him? Or have you initiated a case against him? Or did you report this matter to the ombudsman? Kasi pag hindi, kasali talaga tayong lahat dito. That is why? Because he's a senator? O nabayaran kayo lahat dyan? Tell me. Tsaka itong nung cabinet meeting, sabi ko kay Duque, produce the medical supplies and the medicines. I do not care where you get them. I would even say that there's a law, hindi ko kami memorize ng number, that would exempt you. Ito yung yung sa gitna kanina, yung nakita ninyo sa PowerPoint, na madalian talaga. And you can dispense with, bidding. It means life and death.
Itong COVID, tatamaan ka ngayon, it's still here. Matter of fact, maskara kayong lahat. Ay, ako lang hindi kasi kung ikaw lang naman ang mga senador ng Pilipinas, mamatay na lang rin ako. What is the use of living if you have a senator who would lie here and tell the truth here? And totoo ito o mali itong sinasabi, ang labas niyan, walang sinasabi. Eroplano. Question ninyo, bakit ginamit ang C-130 pagkuha ng medical supplies? I think it was Xiamen. How many trips did it take the Air Force to do that? Well, it was my order. Sabi ko nga, use any means you want. Deliver it by land, water, or air. It's a recorded meeting. You can look at it. Ako ang may utos noon. Kasi gusto kong madalian. Ako yung presidente. Hindi naman ikaw. At ang masakit dito, nagpiyak ka ng piyak, ikaw mismo gumamit ng kino-question mo yan sila. Ikaw mismo gumamit ng C-130 for your supplies under the guise of what? Red Cross. Which is more important? The health of the Red Cross or the health of the people? Ako ang may utos noon. Ito sa ano. At ikaw ang nakita ko sa records, gumamit ka rin. Napaka-hipokrito ka. You're a liar. You're a liar beyond compare. Where do we go from here? We lie to each other? Kaya sabi ko, this government is headed for trouble. Pabalik na pabalik mo, sigaw ng sigawan mo. Sabihin ko, tumindig ka na, huwag ka magpamura dyan sa mga pabalik ka sa mga. Sabihin mo, tangina ninyo, niluloko ninyo ako. Sinagot ko yan kanina ilang beses. Kailan ko pa ba sagutin yan uli? Either bingi kayo or gusto talaga ninyo ng gulo. Kung gusto ninyo ng gulo, titindig ako. Huliin ninyo ako. Tapos tawagan mo ako. Kunin kita. Hindi ako magdala ng sundalo. Ako lang. Kunin kita. Pag hindi nila ibigay, bahala na kung anong gawin nila sa atin. Basta kunin kita. Ngayon, pagpunta ko, ayaw mo talaga. Nabugbog pa ako. Uwi ako sa aking bahay. Pagbalik ko, iba na ang istorya niyan. May problema na tayo, hindi na sa COVID, may problema na tayo sa bayan natin. Gets mo? Naintindihan ninyo yan? Magsabi kayo na ito, ganito, nananakot. Hindi ako nananakot. Magpabugbog nga ako eh. Pupunta ako dyan, Senado, kunin ko. Si Secretary Anyo o si Secretary Lorenzana. Sige, yan ang sigaw-sigawan ninyo. Kunin ko yan sila. Magpabugbog kami tatlo, pero pagbalik namin, problema ka na. Yan ang gusto ninyo. Basahin ko lang lahat, ha, yung report. Ang TOCOA nag-recommend na back kayo ng charges dahil hanggang ngayon
hindi pa nababayaran yung disallowed amount na senador na ito. You should start filing cases against these people. Ang tagal na niyan, November 2016 pa ang disallowance. Bakit wala pa ang kaso hanggang ngayon? Or at the very least, napunta na sana sa ombudsman yan. Well, in the ombudsman, abogado ka. Alam mo, they are ilang libo yan, isang araw mo pa. We can forgive an allowance of delay. Pero itong endorsement na lang ito eh. Respectfully endorsed to the office of the ombudsman against and the result of the audit conducted for your appropriate action. Na-imbestigahan ng ombudsman yan. Wala akong nakita. And you were, alam mo, tama yung sinabi. Sino yung sabi mo? Who was it? It's Bebot Belio. Alam mo, I'd like to discuss something with you. There is the Constitution, which is the Bible of the nation. Yung pinakasagrado. In that document, sacred document, there is what we call a due process of the law. Magtanong kayo, ayaw magsagot yung tao, tapos sabihin ng tao, kung makulong siya, o takot siya, kaya baka magkamali siya ng sagot, because he is not a lawyer, he is not trained to analyze immediately the questions propounded to them. Tapos, mumurahin ninyo, wala naman, they are not respondents. As a matter of fact, they are termed as a resource person. Tapos, tatakutin nyo ng preso. How sure are you na yung sagot niya tama ang inyong question ang mali? Tapos kukulungin mo. That's a violation of the constitutional right of a person. Yung contempt is a very malaking question mark yan. Kaya sinabi ko dyan sa mga cabinet member, lalo na yung mga military noon nakita ako, hindi ito sa panahon na ito. Totoo. Yung sigaw-sigawan, pahirapan, sabi ko, you are a soldier. Defend your honor and dignity. If you are shouted at, you shout back and say, I am here to tell the truth. Hindi ako pumunta dito para babuyin ninyo. Tapos, tindig. Kung hulihin ka ng sergeant at arms, isa lang man yung buang na yan. Wala yan siyang... Ngayon, kung kinuha kita, hindi ako magpunta na hindi ako magdala. Hindi ako magdala, bakit toothpick? Kunin ko. Sirahan ninyo. Well, pipilitin ko. Mamasuhin ko yung gate ninyo. Barilin ninyo ako, sa ulo na lang. Sabihin mo yung gwardiya ninyo. Kasi pagbalik ko, ang dala ko, hindi na toothpick. Iba na. Magrespetuhan. It's about time that you guys know how to respect people. Kayong mga nakikinig na Pilipino na dumaan lahat sa Senado, you remember the way you were treated. And when you vote, isipin yung mabuti kung paano kayo, how you were maltreated and dishonored. Kasi pag tinawag ninyo yan,
Kasi ayaw ko yung ganon. Kasi nakadikit na kaagad yan. May congressional hearing. Kurakot na naman yan. So paglabas ng isang opisyal, that's the reason why alam mo, hindi ko tinanggap yung resignation ni Duque. Gusto niya naman mag-resign. Ako ang ayaw. Ilang beses ko na yan sinasabi, look, I am not accepting. Ginanon ko talaga. Look, Secretary Duque, I am not accepting your resignation. Kasi sabi ko, paglabas mo ng investigasyon na yan, unless you are cleared, it will stick in the mind of the people. Ito si Duque, may corruption ito. Ilang beses tinawag ng Kongreso. Kung gawin kaya, you are officials empowered, freedoms from arrest, hindi mademanda. So anong gusto ninyo? Kung ang tao walang choice, hindi kayo mademanda, mura ng mura kayo, inaabuso ninyo ang konstitusyon, talagang may gusto kayong mangyari. Hindi ako nananakot. Sabi ko, ako lang mag-isa magpunta doon. Pero huwag ninyo akong saktan. Kasi kung si Lorenzana ang kunin ko, sabihin ko sa kanya na kaibigan ko man yan. Saka hindi mo yan nangurakot, hindi mo yan totoo sinasabi ninyo. Kayo lang nagpapaikot para ang tao ano ba yung Bisaya Maluya, so that the guy would just melt under intense and intensive questioning. He would run afoul with his own words. Kasi kabalik-balik. Tapos pag may nahuli na kayo, kita mo? Hindi maganda yan. Sa Amerika, pinapractice nila yan, pero I never saw a shouting match between a resource person. Dito lang ang lagay ni Gordon, sumisigaw pa. Yung pala ang utang mo, bayaran mo yan, anak ka ng katagal na pala yung utang mo sa gobyerno, disallowed na yan. You should be facing this Sandigan Bayan. Of course, you are not exempted from prosecution. You can be charged. Anong hindi ka sa arrest? Malversation? Itong lahat, parmalin, idemanda na ninyo. May ebidensya man kaya kayo. If you continue to fish, how long would continue to wallow in the water? How long would you catch the fish that it's in your imagination? But to detain someone because you are not getting answers you want to hear is pure oppression. Talagang totoo. Dadating rin araw mo, makakarma rin kayo. Tingnan niyo. Makakarma rin kayo. Sigurado yan. Ito si ipitin talaga ito, bayaran mo yan. At, Chairman Aguinaldo, kindly, it's in the Constitution. Hanapin mo yung pera. Yung PDAF na yan. Because if not, then we will be forced to go into a judicial exercise of mandamos. Mandamos is the mandate is to order you to do something. That is not good. I do not want to do that. You are a very amiable person. Wala akong, sabi ko, wala kaming hiningi.
Wala akong pa-special na audit na palusutan, wala. Go for the truth. Lahat ng mga inappoint ko sa gobyerno. Lahat, maski itong cabinet members. Lahat yan sila. Tanungin mo anong sinabi ko. Lahat yan sila. After their OTK, mag-shake hand, sabi ko. Yung iba magsabi, what is your marching order sa military? Sabihin ko, just do what is right. Ito sila lahat. Cabinet members. Yan sila, Panilo. Ano sinabi ko sa kanila? Just do what is right. Kaya kung nagkasala sila, durugin ninyo. Walang problema. We never agreed that we join government and plunder go. Ako, lahat ng mga judges, lahat, Supreme Court, isa lang akin. Sir, you do what is right. Yeah, of course. Hindi naman reminder yan, sir, but that's my... Lahat. You do what is right. Pero yung unpaid rent ng kapatid mo sa isang senador sa Subic, running into millions of pesos, dapat bayaran din yun. Dapat kolektahin din ng gobyerno yun na nag-file ng kaso. May kapatid ka pala dyan na nagninegosyo, hindi nagbabayad ng renta. May isa pa, Dick. Nagpabili ka ng lupa, ang Red Cross, ng 2 lupa, and the price was undervalued. Totoo ba ito? Kung undervalued, saan yung diferensya na punta sa iyo? You sold 2 lots of the Red Cross. Undervalued daw. Hindi. Itong laboratories ninyo, pag mali-mali, para i-simplify ko ha, ano kaya sa 10 tao nagpa-swab sa inyo, ilan kaya ang nag-false positive? Yan ang problema. Kasi pag mag-abot yan ng mali-mali, kung mag-abot ng 5, palagay na lang natin 4. At itong 4 na punta doon sa facility. And they were detained there. Detention talaga yan. It's a force by reason of the police power of the state. Yes, you can be well persuaded. Kung ayaw mo talagang pipilitin ka because you can't contaminate the whole of the population. That is the reason why you can be forced to go into a facility. You are not being deprived of any liberty there. It's the protection of you and the entire population of the Philippines. Diyan napundi ako talaga sa iyo dito sa report ko. Akin lang ito, nobody shares this document. It's prepared solely for me. Yung sinabi ko na use all available assets of government. I was directing my order, yung pag-deliver pati ng bakuna sa iba-ibang lugar sa Pilipinas.
use all government assets. Akin rin yan. And I was directing it to Secretary Doke and si Secretary Galvez. Paki-explain nga nung order ko, hindi ko naman nakalimutan ko na. Ano lang dito, mga bullet lang itong nandito. Yes, sir. Mr. President, yes, Mel Delvea, Senator Bongo. Sir, nung panahon po na yun, sir, nagkaroon po tayo ng meeting. Kung natatandaan po namin na nagkaroon po kami ng presentation sa inyo na that was April 2 na kailangan po talaga na within 2 to 3 days or 4 days, nandiyan na po yung PPE dahil kasi 17 po ang namatay na doktor at mayroon pa pong naka-intubate na 10. Actually, halos karamihan po nun sa mga doktor na yan, namatay din po. Kaya 27 po lahat po yung namatay po nung panahon ng March and April. Kaya po yung sinabi niyo po na talagang gamitin lahat ng resources. So, nung panahon po na yun talaga, Mr. President, total lockdown po tayo. At saka po yung kontrata po natin, hindi po sa Parmali po yun. Ang kontrata po natin ay sa Sun Sen at saka sa Wenhua. Yung unang kontrata natin na naalala po namin is 900,000 po yun, na kailangan kunin po talaga ng combine ng C-130 at yung PAL flights at saka po yung Cebu Pacific. Pero yung panahon po talaga ngayon is talagang walang available na transport. At sinasabi rin po ng mga supplier na kailangan mabilis na makuha dahil kasi pagka po babagal-bagal tayo, kukunin ng ibang countries. So, yung po natin doon, extreme exigency po talaga na kailangan makuha natin at yung directive nyo nga po na makuha lahat yung dapat na mga PPEs ay kailangan po talaga natin gamitin yung ating available asset. So, ang ginamit natin po, Mr. President, noong panahon na yun, nagkaroon po tayo ng 43 sorties ng C-130. Ang isang sortie po ng C-130 is 12,000 pieces po na PPE po ang karga niyan. Kaya po humiram din tayo ng PAL flights na 6 flights na 15,000 each at saka po yung Cebu Pacific na 12 flights. Kaya po lahat po na yon ay all in all 252,000 PPE ang nakuha ng 6 flight na PAL at saka 12 flights ng Cebu Pacific. At the same time, yung 43 sorties ng C-130 po, ang nakuha niya po is more or less 500,000. Dahil kailangan na rin po natin din yung PPE, ay pinakuha po natin dahil kasi meron po yung naka-jive po natin yung isang ship. Ito po yung BRP Bacolod na LS550. Kailangan makuha po natin yung remaining na 200,000 PPE po. So, nagamit po natin lahat yon. So, yung almost 900,000 po natin, ginamit po natin, inuulit ko po, 6 flights ng Cebu Pacific, 6 flights ng PAL, Cebu Pacific po, 12 flights, and then 42 flights po ng C-130 at saka isa pong voyage ng ating BRP Bacolod. All in all po, nakuha po natin is 900,000. Mas maganda nga pa nga yung Parmali dahil kasi yung Parmali, hindi po tayo gumamit ng aircraft. Ang kanila po is nasawag natin CIF, yung customs, yung insurance, saka freight. Sa kanila po yun. At inatid po yung kinukuha po yung ating mga PPEs doon sa China at dinadala po dito sa ating mga different ports dito sa Manila Port, dito po sa Davao Port, Cagayan de Oro Port, at saka po sa Visayas Port. So wala po tayong ginamit po na aircraft sa Parmali po. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you. May dagdag lang ako. I'm winding up. Itong itong COVID na I'm sure Secretary Duque will but I will just a second demotion na muna lang ako si Sec Duque kung nandyan siya. While the Senate Blue Ribbon Committee hearings keep on going uselessly, our government workers are being impaired, our healthcare workers are getting sick, our hospitals are being filled with to the brim, and more of our people are getting sick and dying from COVID-19. If only these honorable senators of the committee will care to take a look
they will find that many of our hospitals, public and private, such as the St. Luke's Medical Center, Cardinal Santos Medical Center, UERM Medical City, and the Philippine Heart Center are already running at full capacity. Naka-quarantine ang mga health workers nila, so they cannot accept COVID admissions anymore. Ang ibig sabihin sa report nito sa akin is ang mga trabahante sa St. Luke's, 168 nahawa. Cardinal Santos Medical Center, 60 ang nahawa. Naka-quarantine na yun. UARM, 55. Medical City, 84. Philippine Heart Center, 33. So, hindi na sila makatanggap ng pasyente. Kasi mismo yung mga workers nila tinamaan. The whole of the, I don't know, but what I heard, the latest is that ang St. Luke's nagsira ang isang ward. Sinira na nila. Walang tao. We have a dearth of supply of the human resource. Kaya I am appealing to, well, one is that I am ordering, nasabi naman ito, but again, I am reiterating, total nandyan man nakikinig si General Lorenzana, that I am ordering the Medical Corps of the Armed Forces of the Philippines and the Philippine National Police Chief, if you are listening to me now, please please place your human resources on ready, on deck, because talagang alam mo yan talaga ang ilan ang madali kong maasahan. You know, tingnan mo itong galit kayo sa akin ng iba kasi I increase the salaries of the police and armed forces. One, hindi masyado sa armed forces, sa police, because kung mayroon silang pera na, yung iba sabihin talaga, sir, wala talagang kulang ang pagkain, sir, pati mga tuition sa bata. So, I doubled it. Pero tignan mo ang trabaho ng pulis. May sunog, pulis. Landslide, maghukay, pulis. Ang flood rescue, it's either the Navy or itong isang unit na Coast Guard. Na sila yan. Sila yung nakataya dyan. May away sila. May mamatay sila. May madisgrasya sila. Lahat kanilang trabaho. Para makita lang ninyo ang ano. Kaya yung corruption sa police, yung kulang naman talaga yung sweldo. Kung wala nang makakain, kasi mabuti kayong mga police. So, di pa man siya nakita ko sa army. 2, 3. Itong mga police minsan mag-abot kayo ng 5, 6, ano ba? Hindi ba ninyo masolusyonan yung maraming masyadong anak, kulang ang pagkain, walang pamasahe sa, kaya pinag-aralan ko mabuti. Sabi ko nga, mayor ako, fiscal ako. Alam ko yung bituka ng lahat, halos. Kaya ang totoo. So, kung wala nang iba, yung mga nurses sa police, marami yan.
pati sa medical corps ng Army, I have to use a little of my influence sa kanila to convince them to, I do not want to order na gano'n kasi pangit yan eh. Kikiusap lang ako na tulungan ng mga kababayan natin. Kung wala na akong hila dito, hila doon, kayo na. Kasi wala na akong ibang maasahan. Sino pa man ang matawagan ko? Itong sa COVID, si ano na lang nito, si Secretary Duque. But nandito kasi sa report for me, reminders, pero I will ask Secretary Duque to elaborate. I just would like to say that masabi mo naman siguro ito, Secretary Galvez. You would like to inform everybody that you have received more than 66 million vaccines. May 66 million vaccines tayo. Kaya magpabakuna kayo. Wag niyo sabihin sa akin na walang bakuna. Wag niyo akong bulahin. We have now 66 million vaccines as of today. In fact, more than 940,000 Pfizer vaccines arrived tonight. Na itong vaccines na mas itong branda ito mas mabisa, do not give me that. Lahat yung bakuna na yan effective. Lahat yan pinag-aralan. Kaya wag ninyo akong sabihin na gusto ninyo ng Pfizer, ganun. You get what's available. At para walang because if you give the Pfizer to one city, sabihin ng iba, bakit kami pala dito sa another city? Why this city? Tapos kulang kaya ang supply. So maibigay ko sa isang syudad o sa isang probinsya. Hindi pwede yan. Sabi ko, pareho yan lahat. Huwag kayong mamili kung anong nandyan ipadala sa inyo. And I specifically, my order to Secretary Galvez na huwag niyang do it purposely just to give this Pfizer one. Haluin mo yan lahat. Dito, magkuha ka ng 5 boxes dito. Huwag kayong mamili. You do not have the luxury of choice, if that's the proper advice that I can give. So, we begin now with Secretary Duque. Tapos ka na ba, sir? Yes, good evening, Mr. President. Good evening, Senator Bongo. Wala and good evening, ES and my fellow members of the Cabinet. Tigit po sa lahat, ating pong mga kababayan. Magandang gabi po sa lahat. Muli, ako po ay magbibigay ng ulat tungkol po sa atin COVID-19 situation. Mabilis lang po ito, Mr. President. Can we have the first slide? So, ngayon, September 22, 2021, meron po tayong nadagdag na 15,592 na mga bagong kaso. Kahapon po ay nakapagtala tayo ng mga 16,361. Mukhang may pagbaba ng mga naitatalang bagong kaso at sana po ay magpatuloy ito at magkaroon po tayo ng reversal, no, ng ating pong trend at makita na ang pagbaba ng mga kaso. Sa 15,992 na mga kaso ay 3,627 po ay mula sa NCR. Ito po yung top 3 contributing regions, no?
yung 3,123 sa Region 4A, 1,549 sa Region 3. At sa mga top areas of new cases, andyan pa din po ang Cavite, 1,174, ang Quezon City, 1,015, at ang Rizal sa 678. Para man dito sa atin aktibong kaso, ang bilang ngayon na araw ay nasa 162,580. Ang katumbas po nito ay 6.73% ng ating pong mga kabuuan kaso. Sa kabilang dako, ang ating naman recoveries ay umabot na sa 2,217,000 thereabouts at ang ating recovery rate ay nasa 91.73%, habang ang bilang ng mga pumanaw ay nasa 37,228 at ang ating pong case fatality rate ay nananatiling nasa 1.54%. Ito po ay bahagyang bumaba mula po noong mga 4 hanggang 5 linggo na nagwa 1.6, 1.7% po tayo. So next slide. Dito po makikita natin ang tinatawag natin WHO dashboard. At dito makikita po natin ang Philippines ay pumapangatlo, nakaranggo po ng 119. Ang kanya pong COVID deaths per million as 333. At nalampasan po tayo ng Malaysia at Indonesia. Ang Malaysia po ay asa 722 at ang Indonesia naman po ay asa 508 plus, no? So yung ating pong case fatality rate dito, tayo po ay number 99, ano po, sa buong mundo, at sa ASEAN naman tayo po ay panglima. Ito po ay nagpapakita ang ating case fatality rate gaya na nasabi ko as 1.55%. So ano po ba ibig sabihin nito? Ano po ba ang saysay nito? Ibig sabihin po nito na napapanatili natin na mababa ang case fatality rate kahit na mataas ang kaso ng COVID bunsod ng Delta variant. Ito po ay isang testamento na maayos po ang pangangasiwa ng ating po mga doktor na sinasaluduhan po natin, ang mga nurses, ang lahat po ng mga healthcare workers, na ang kanila pong inaambag sa pagpapataas ng kalidad ng kanilang paggamot at pagkalinga sa ating pong mga pasyente ay talagang nagdudulot ng ganitong mababa ang case fatality rate. No? At sana po ito ay mapagpatuloy at kailangan po talagang tulungan ng gobyerno ang lahat po ng ating mga healthcare workers. At mamaya i-report ko din naman po yung ating healthcare worker benefits update. Ano po? Next slide. Kaninang umaga naman po ako ay nagkipagpulong kay Chairman Michael Aguinaldo ng Commission on Audit at bilang kinatawan ng departamento ay isinumiti ko po yung ating agency action plan and status of implementation for the consolidated annual audit report at ang atin pong AAPC for the consolidated management letter. So dalawa po ito, kung titignan, pwede ba lakihan lang itong litrato namin ni Chairman Aguinaldo? Pwede ba paki-zoom lang? Yung pong hawak-hawak namin na dalawang mga dokumento dito ay yan po ang nagpapakita na compliant po tayo doon sa mga audit observations and findings at ang patuloy na pagsunod sa kanila pong mga rekomendasyon. At inatasan ko na po ang lahat ng 105 operating or implementing units ng Department of Health na siguraduhin, sundin ang itong mga rekomendasyon ng COA para mapaigi ang pangangasiwa ng pondo at ito ay humantong sa mas maganda at dekalidad na serbisyong pangkalusugan para po sa atin mga kababayan. So,
kami po ay gusto namin pong bigyan din na wala pong pera na nawala sa korupsyon. Ito po ay sinuportahan ng COA through a clarificatory statement noong August 13, 2021. Ano po? At dito sinabi niya, the report itself does not mention any findings by the auditors of funds lost to corruption. So, malinaw po ito at nagpapasalamat po kami sa mga iba pang mga ahensya ng pamahalaan na nagbibigay tulong sa DOH at huli, malaki ang aking pong pasasalamat sa inyo, Mr. President, sa inyo pong malakas at ang inyo pong paniwala at tiwala sa inyo pong Department of Health, sa akin pong mga kasamang mga kapwa ko kawani na walang humpay, walang tigil, halos hindi na po natutulog sa paninilbihan po sa taong bayan. At yan po ang mandato namin at ginagawa po namin ang lahat sa amin pong makakaya ang makapagbigay ng mataas na antas na serbisyong pangkalusugan katulad na lamang po ng ating National Vaccination Program at talagang nagpupunyagi at nagpupursige ang bawat kawani ng departamento para lang mapalawig, mapalalim ang tiwala at paniwala ng taong bayan sa kakayahan ng Department of Health na magbigay po ng maayos na serbisyo at ito po ay para sa kalusugan ng taong bayan. Naniniwala po ang buong departamento na ang maayos na kalusugan ay tunay na susi sa maunlad na kabuhayan. So muli ako po ay nagpapasalamat at sa ngalan po ng lahat ng kawani ng Department of Health ay Mr. President, we are grateful to you for your unwavering support, for your inspiration, for being there for us all the time through the most difficult times of the department during this pandemic. So, yan na lang po ang akin pinakahuling ulat. Maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Secretary Duque. Sir, may itanong lang ako sa iyo. Yung mga ambulansya mo ba, may muka ka naka-plaster dyan? Wala po, sir. Hindi po natin gawain yon, sir. Masama po yun. Bakit yung kay Gordon sa Red Cross, mayroong mukha niya nagka-display? Paano yan? How do you explain? Hindi mo rin maano, sir? Hindi ko rin. Hindi ko po masagot, sir. Nagtatanong ako kasi hindi ko rin alam eh. But what I know is that yung mga marami dito, lalo na sa probinsya, mga warlords, yung Philippine Charity Sweepstakes, may mga muka, hindi yung pangalan ng malaking pangalan. Ang ambulansya, maliit lang yung ambulansya na word. Ang malaki yung mukha, pati yung may-ari ng munisipyo. Ang inang yan. Yang, kasi itong kay Gordon, yung ambulansya may mukha niya. Pwede ako bigay ng opinion, sir? Yes, sir, Mr. President. Of course, sir. We're here to listen, sir. Actually, it's a cheap political gimmick. Yung mga ganon, talagang ano, sir. And I'm wondering why ako na ngayon ang naging cheap politician. Itong isang bright boy sa Olongapo, yung mukha niya, yung ambulansya niya,
nandyan yung muka niya. Hindi naman siya pangit. Medyo nga tisoy nga. Pero pag nasundan ko kasi yung ambulansya niya matraffic, sabihin ko sa driver, mag-slow down ka. Paunahin mo yung putang inang ambulansya na yan kasi halos naubos na ang buko sa kakamot nitong mga, it's easy to say that one is a cheap politician while another is makita na ng mga tao ngayon kung sino ang mura. Ang nagmumura o yung mura yung muka. Pinindi lang. So, before I forget, hindi ko sabihin yung mga tao nandito ngayon. We have Secretary Galvez. Then we have Secretary Anyo. Secretary Dizon. Then you have ikaw, sir. Secretary Doque, Secretary Ramon Lopez, Secretary Delvin Lorenzana, Secretary Roque, Secretary Nograles, Chairman Abalos, Secretary Panelo, Director General Enrique Domingo. Nandito rin si Executive Secretary Medjaldia, pati si Bong. Ngayon, another important si Secretary Dizon. Mauna ka. Thank you very much, Mayor. Gusto lang ho namin i-reiterate ni Sec Galvez. In the next few days po, we will both be visiting the hospitals kasi nga po it's very worrisome yung report nyo kanina about many of our hospitals, including the private hospitals. Ito na po yung pinakamalalaki, magagandang hospital natin, are closing down COVID wards because of the lack of healthcare workers. This is, I think, is our biggest challenge now, Mr. President. We have to understand, as the numbers show, we are not out of the woods sa Delta variant. Or even if there seems to be a slight decline in cases, these cases are still very high. And our hospitals are still overburdened. But the most worrisome problem is the healthcare workers getting sick, Mr. President. And we really need to augment and help them and really assist our hospitals as much as we can. Vince, yun na? Tapos ka na? Okay. May tanong ako na pero dito ko na lang kunin yung sagot kay si Secretary Galvez. Dito ko na kunin sa kanya yung Mr. President, Senator Bongo, Executive Secretary Medjaldia, my fellow cabinet members, Chairman Abalos, DJ Eric, good evening po. Sa ngayong gabi po ay magkakaroon po tayo ng certain update. Next slide, please. Next slide, please. Sir, maraming katanong kung meron tayong enough supply. Actually, we have enough supply with 23.75 million on stock and more than 20 million more coming until the first week of October. The 23.75 million stocks can sustain the vaccination for the whole month of October. Kasi ang po natin, ang average po natin ngayon, Mr. President, is 400,000 to 500,000. So kung para maubos po natin yun, o yung 23.5 na to po, kailangan po maging 800,000 po tayo per day. So ngayon po sir, ang daily average po natin is only 400,000 a day. And we are experiencing saturation point in NCR and other cities. Meaning parang nagmi-meet na po sir yung demand at saka yung supply. Meaning kailangan na po nating mag-open ng other sectors.
So we are proposing, Mr. President, to open up the vaccination for children by mid of October. Kasi by the mid of October, may additional pa tayo ng 20 million na darating plus yung 23 million. Kayang-kaya na po nating vaccinate natin yung yung 12 million po na mga bata na 12 to 17. Pero ang recommendation po natin, mauna muna po yung may comorbidities at saka po yung mga anak po ng mga healthcare workers. And then also, we are also recommending na considering na malapit na po matapos ang ating vaccination target by December, by November po or even earlier, pwede na po nating i-open ang general public. Actually po, yung projection po natin dati, in fairness po sa ating mga A2 at saka A3, nabigyan na po natin sila ng time na magpabakuna. And nakita po natin dito ang recommendation ng mga marami, kailangan po talaga yung vaccination strategy natin para makuha po natin yung yung ibang mga mayroong hesitancy is yung tinatawag nating family approach. Ibig sabihin, if we will secure our family and secure yung yung tatawag nating yung place of work, malaki po ang chances na bababa po yung kaso natin. So ang strategy po na nire-recommend ng mga private sector is yung tatawag na bandwagon effect. Na pagka pamilya na po ang pababakuna, ang nangyayari po ay yung iba pong mga pamilya na hindi pa nagpapabakuna ay magpapabakuna rin po. Kasi po nakapataas po talaga, Mr. President, ng hesitancy, lalo na po sa far-flung areas at saka dun sa tinatawag nating D&E classes na ayaw mo pong pavaccinate yung ibang mga tao, lalo-lalo na po yung mga seniors. So ano po natin para maengganyo po natin yung ating mga kababayan, and magkaroon po ng tinatawag na bandwagon effect na family approach at saka yung sa workplace, makuha na po natin lahat-lahat. And then, with the opening of the limited face-to-face classes, we will concentrate in fully vaccinating our teachers and school personnel. Tumawag po sa akin Secretary Duque at binigyan po ako ng instruction na kailangan po concentrated tayo sa sa mga schools at saka po doon sa mga teachers. And kaya nga po nire-recommend din po namin na yung mga bata, kasi may kagat po sa puso ng mga magulang po yung bata eh. Kasi lalo na po yung may mga iba talagang gusto pa nila pumunta pa sa abroad para makapagbakuna ng mga bata. Yun po talagang yun po ang sentimento ng mga ibang mga parents. Dahil kasi nakita nila na lalo na ngayon maraming tumatawag sa akin, merong tumawag sa akin, sir, ngayon yung anak niya kamamatay lang, napakabata pa po. 19 years old. So, yun po ang parang sentimento ng ng mga private sector. Sa akin sumulat po sa akin si Mr. Cueto yung sa Makati Business Club. They're recommending to open up already kasi talagang sa kanila may kagat sa puso yung yung anak eh. Marami pong mga bata na talagang magsasuffer din eh. Though ang sabi po ng mga unahin mo natin yung mga matatanda, pero ang po natin talaga yung iba talagang ayaw pang magpabakuna. Pero ang nakita po natin, kung makita nila na lahat napapabakuna na at nakita nila magiging last last of the line, ay magpapabakuna na rin po sila. Yan po ang inano po namin na talagang, Mr. President, may timing naman po mid of October. Tama-tama po yun na meron na po tayo talagang sinasabi naman ng mga eksperto na pagka meron na tayong sapat na bakuna. At nakita po namin, Mr. President, on the logistics perspective, hindi po tayo mawawalan ng bakuna kasi meron tayong more or less mga 30 to 40 million coming. Yun po, hindi po mauubos po yun. 23 million, hindi po natin mauubos yun ng isang buwan at kalahati. So there is more than enough. And there are coming. Nakita po natin, halos araw-araw dumadating yung mga bakuna po natin. And nakikita po namin na mas mataas yung delivery natin kaysa po dun sa vaccination. Meaning, ibig sabihin, there is enough supply that's coming. At nagpapasalamat po tayo sa US na nagbigay po sila ng 10 million, 10 million po na bakuna. And yun po, bibigay po sa atin, na-receive pa lang po natin is 3 million. And then also, we are having negotiation with 4 companies for the procurement of an additional 90 million. Para po ito sa ating tinatawag natin sa second phase of procurement. Kasi, Mr. President, pinaplano na rin po natin yung pagdating po ng election na kailangan by February, matapos na tuho tayo lahat-lahat, at least 90%. At the same time, before the election, at least yung mga dapat mag-boosters, makapag-boosters na rin po. So yung programming po namin, Mr. President, before election, dapat
protektado na po lahat ang mga Pilipino. So yun din po ang recommendation po namin. Nasa ngayon po meron po tayong mga region na medyo mabagal po ang vaccination. Natutulog po yung ibang mga bakuna doon sa kanilang mga region dahil kasi medyo mabagal po ang So ngayon po pakikita ko po mamaya, Mr. President, 20 million po ang bibigay natin sa kanila sa mga regions. So naghahingi po kami ng tulong sa ating mga courts, yung tinatawag nating mga cabinet officers sa mga regions. Meron po tayong isang cabinet officer per region sa ating NTF-LCAC. At saka po naghahingi po kami ng tulong kay SILG para palakasin po yung capacity ng Region 3, Region 4A, Region 6, Region 7, and Region 11. And also, yung ibang mga regions na nakita natin na mga vulnerable po ngayon. So ako po ay paghingi po ng tulong po sa ating SILG at saka sa ating mga kapulisan at saka sa ating armed forces na pagtulong-tulungan po para tumaas po ang capacity kasi lalaki na po ang volume po natin. Next slide please. So ito po yung ating vaccine tracker at sinabi ko nga po Mr. President na ito po 65 million po ang ating natanggap na po ngayon at ngayong month ito na po yung confirm. Meron na pong schedule ito. At matadagdagan pa po ito, Mr. President, kasi ang po namin, expected po namin is more than 30 million. Pero ito pong 13 million, meron na po itong schedule of delivery na darating na idadagdag pa natin dito sa 65 million. At nakita po natin na tumataas na rin po yung ating vaccination. Ito po, 19 million na po ang ating fully vaccinated, which represent 24.66% ng ating total population. At ito na po, sinasabi ko po, Mr. President, yung 23,750,999, ito po yung nasa stockpile natin, nasa ating mga warehouse. Ito po ang i-administer po natin this coming September and October. Next slide, please. Sir, ito na po yung sinasabi ko nga po na darating. Ito yung mga confirmed deliveries. Hindi ko na sinama po, Mr. President, ito yung unconfirmed. Ibig sabihin ito, may mga delivery dates na po ito. At may matadagdag pa po dito dahil kasi hindi po na namin sinama yung COVAX na more or less mga 5 million dahil po wala pa pong delivery time. So ito po lahat po, Mr. President, ito po eksakto po na darating po ito hanggang September 29 at meron pa pong 30 at saka sa 1 pero hindi ko na po sinama yung October 1 dahil kasi ilalagay na po natin yon sa October 1. So by the end of September, in-expect po natin na baka mga 80 million po ang natin. Mr. President, ito po yung tinatawag nating vaccine allocation and distribution by region. Ito po, 20 million po ito na nakuha po natin this coming this September. Ito po ang distribution. Kung makikita po natin, ang pinakamataas po na meron tayo ay yung Calabarzon. Meron po siyang 3,888,030. Ito po ang bibigay sa kanya. Ang susunod po ay yung Region 3 with 2,421,530. Ang sumunod po ang NCR kasi mataas po ang kailangan ng NCR sa second dosing. Kaya karamihan po dyan mga Sinovac at saka yung mga second dosing ng mga ano po natin. Kasi ang ginagawa po natin, tinataas po natin ang task ng ating NCR to 80%. So tinitingnan po natin, nandiyan po ng Region 5, Region 6, Region 7 at saka Region 12 with at least 1 million each. And then yung naka-yellow po, ito po halos 1 million din po ang nakuha nila at malaki po ang porsyento na nakuha ng itong mga region na to na Region 1, Region 2, Region 8, Region 9, Region 10, and Region 11. Ito po ipapublish natin po sa media, Mr. President, para at least malaman po ng mga probinsya na equitable po ang distribution natin, Mr. President. Next slide, please. Sir, marami po nagsasabi na mabagal po tayo na magbakuna. Yun nga, minsan nga po na nag-comment po yung mga iba na nakikita na masyadong mabagal daw yung ating pagbabakuna. Kung makikita po natin, tayo po is number 21st out of 205 countries. Ito po, nasa po tayo 10% po na nasa upper 10% po tayo ng mga countries sa pagbabakuna. And then number 11 po tayo out of 47 Asian countries, meaning nasa upper 20% po tayo, 23%, sa 11 sa 47, and then also top 3 po tayo sa ASEAN. So ito po ang inano po natin na tayo po ay napakalaki ng contribution na rin po natin sa 6 billion doses na ibigay na po sa buong mundo at tayo po nagko-contribute na more or less 2.6 million doses for 1 week. So yun po, Mr. President, at kami po yung natutuwa at we are
really trying to thank yung LGUs and the private sectors and the national government working together to have our vaccination a success in the near future po, sir. Mr. President. May kulong sino, Secretary Anyo. Magandang gabi po, Mr. President, Executive Secretary Salvador Medjaldea, Senator Bongo, and fellow public servants. Una po, yung sa request po ni Secretary Charlie Galvez, atin pong aatasan ng mga LGUs na maganda sa paparating na bakuna at papaspasan natin ang pagbabakuna sa ating mga kababayan. Lalo na maraming bulto ngayon ang parating na bakuna. Ito talaga ang isang pinakamabisang paraan para ma-stop natin ang transmission itong pandemic na ito. Please put my slide. Magbibigay lang po ako ng konting ulat tungkol sa pinamimigay nating ayuda, Mr. President. Ang ating pong Metro Manila ay nakatapos na po. Ang probinsya ng Laguna ay nasa 99.08% na po. 2.69 billion ang naipamigay para sa 2.69 million ng mga Laguna residents o beneficiaries. Next slide. So makikita po natin dito, 3 LGUs na lang ang hindi nakakatapos. At sa linggo ito ay sisiguraduhin natin na matatapos na ang buong Laguna, ang buong probinsya ng Laguna. Next slide. Dito na po naman po sa probinsya ng Bataan, nasa 80.33%. At ang actual number of recipients ay umabot na sa 560,901 beneficiaries. So, muli po ay papaspasan natin ang pagbibigay ng ayuda dito sa probinsya ng Bataan. At makikita natin, next slide, 2 LGUs na po nakatapos, ang LGU ng Samal at ng Abukay. At tuloy-tuloy po ang pamimigay hanggang sa may pamigay sa lahat ng ating beneficiaries. Next slide. Ito naman po, sa 3 araw na dumaan, ay nakakumpiska pa rin tayo ng 13 million pesos. 13,229,561 pesos worth of sabu and marijuana sa loob ng 3 araw. At meron tayong nahuli na 186. 3 ang personal na sumuko sa ating ginawang 143 operations. At wala namang nasawi sa nakaraang operasyon sa loob ng 3 araw. Next slide. Sa ating namang recorded violations, makita po natin, ito po yung mga hindi sumusunod sa ating health protocols. 24,000 po ang hindi nagpagsusuot ng mask. 578 naman ang na-violate ng mask gathering. And 10,753 ang hindi nag-observe ng physical distancing. Tuloy-tuloy po itong ating panguhuli para sigurado pong susunod ang ating mga kababayan at magkaroon ng disiplina at makatulong kung paano matigil ang transmission. Next slide. Sa ating pong pinapatupad na granular lockdown, meron lang pong isang issue na lumabas dito at ito ay natanggap natin. Dahil sa mga under ng lockdown, meron po tayong mga kababayan na tumatanggi na magpa-test. Ito po yung mga close contact at mga exposed. Ang dahilan po nila, kung daw sila ay magpa-positive, ay hindi sila makakapagtrabaho at walang may papakain sa kanilang pamilya. Ito po ay isang delikado na rason sapagkat kung ito po mga exposed at close contact ay positive talaga at hindi nila alam, sigurado po ay mahahawaan nila ang miyembro ng kanilang pamilya at mga kasamahan sa trabaho nang hindi niya nalalaman, lalo na kung siya ay asymptomatic. Sa ganun po, at kung sakaling mahawaan niya ang kanyang pamilya, mayroon pong mga hospital dyan at gagastos sila ng aabot sa milyon. At ang masama pa ay kung mamamatay ang mga ito. Mas nakakatakot po. Mas matipid pa din at mas epektibo kung magpag-swab test sila. Anyway, magbibigay naman po ng assistance ang ating LGUs at DSWD. Kaya po tayo nag-conduct ng granular lockdown para po talaga hanapin natin ang mga positive at ma-isolate natin sila. Sa katunayan po, meron tayong batas, yung RA 11332, nakasaad sa Section 9 at Paragraph E, na yung mga naapektuhan ng sakit na pandemic
at hindi sila mag-cooperate, ay pwede silang maparusahan, magmulta hanggang 50,000 pesos o kaya makulong hanggang 6 na buwan kapag hindi sila nakipag-cooperate. Kaya kailangan po pinapakiusapan natin ating mga kababayan, kung kayo po ay close contact or exposed, kailangan po tayo magpa-test. Otherwise po, mag-self-quarantine tayo ng 14 days at wag natin itong lalabagin. Ito po ang paraan para matigil natin ang transmission at talagang tuluyang magapi natin ang pandemic. Yun lang po, Mr. President. Salamat po. Thank you, Secretary Anyo. Now, let me go to the panel. I'd like to call Secretary Lorenzana. Good evening, Mr. President. Good evening, fellow workers in government. Mr. President, ang ulat po ngayon ay tungkol doon sa sinabi mong utos mo na mag-produce kami ng nurses na pwedeng ibigay sa mga hospitals dito sa Metro Manila. Kaya ng umaga po ay nakipag-ugnayan sa akin si Secretary Doke at sinabi niya yung problema ng St. Luke's. At aking inatasan ang Surgeon General ng AFP para manguha ng mga nurses, mga services at ipadala kaagad sa St. Luke's. Ang Surgeon General po, Mr. President, at saka yung in charge ng St. Luke's ay nag-uusap na at kaninang hapon ay agarang nagpadala ng 2 nurses ang Surgeon General sa St. Luke's at patuloy pa silang mangangalap sa mga probinsya, sa mga services, Army, Navy, Air Force, kung pwede pa silang magbigay ng nurses. At sa tingin ko po, Mr. President, sa mga darating na araw ay magkakaroon pa tayo ng mga nurses na pwede nating ipahiram sa mga hospitals sa Manila. Yun lang po, Mr. President. Thank you. Secretary Lorenzana. Si Chairman, si Director General pala. Lagi ko nakakarimutan yung ranggo mo. Pakibigay ng report mo for... Yes, sir. Magandang gabi po, Mr. President, Senator Bong, KES, tsaka lahat po ng walang sound. Okay. So yung pong meron lamang pong, kasi kanina po sa balita, nakita po natin, meron pong nakalagay yung pong mga sinasabi na ang DOH ay bumili daw ng mga tinatawag nila na near expiry na mga test kit, yung RT-PCR test kit nung pong bandang March, April, May po ng 2020. So explain ko lang po, dahil sa FDA po nag-register to mga test kit na ito. Kung naalala po natin, Sir, Mr. President, noong January, yun po yung pinakaunang time na nagkaroon po tayo ng COVID dito sa Pilipinas. Wala pa po tayong testing capability sa Pilipinas. Pinadala pa po natin sa ibang bansa ang mga sample para po matest. Noong buong bandang January, February, doon po nagsa-start ang RITM na mag-test po, mag-set up ng laboratory para makapag-test po ng COVID dito sa atin using RT-PCR. Pero at that time, wala pa pong commercially available na test kit. Ang ginagamit po nila, mga kit na donated na developed po by WHO. May isang private company na nagde-develop katulong ng WHO at yung kit na yon binigay po sa atin para magamit. Wala pa pong nabibili sa merkado ng test kit na yon. So yung pinakauna pong commercially available test kit na register po sa atin dito sa FDA sa Pilipinas, noon pong na po ito, mga kalagitnaan na po ng Marso ng 2020. Ibig sabihin po, yung test kit ng RT-PCR for COVID-19, talagang bagong-bagong teknolohiya po yan. So kung ang bagong teknolohiya po, ang kit ay bagong develop, nalalaman lang po natin yung kanyang shelf life habang tumatagal po yung panahon na siya ay na-manufacture. So halimbawa po, ako yung company na naggawa ng test kit, kung gumawa ako sa kanya ng January, magtatabi po ako ngayon ng mga sample nito sa aking bodega. At every month titignan ko kung okay pa. Sa March, titignan ko kung okay pa. Ibig sabihin, 3 months, okay pa. At hanggang dumaan po yung panahon, malalaman kung kailan ang shelf life. Kaya po talagang nung panahon na yon, lahat po ng test kit ay 6 months lamang po
ang shelf life ng mga commercially available RT-PCR test kits. So hindi lang po sa DOH yun, lahat po ng private laboratory, lahat po ng RT-PCR laboratory, ang nabibiling test kit po nun ay 6 months lamang po ang shelf life. So kung nakabili po ang DOH ng mga test kit na 6 months ang shelf life, hindi po near expiry yun. Kung di, yun po talaga ang available shelf life ng mga test kits at the time. So yun lamang po sir, para lang po maklaro no, sa ating mga kababayan. Talaga pong since bagong-bago po ang teknolohiya ng mga RT-PCR test kit, talaga pong walang mahabang shelf life na test kit. Especially po last year, by the middle of the year 2020, talaga pong 6 months lamang po ang available shelf life na RT-PCR test kits at ito lang po ang mabibili ng DOH at ng lahat po ng laboratorio. Thank you for that report. Alam mo, sa totoo lang, Director General, kung ganito hayaan natin, we have to, it's a very tedious duty because may kunting not really an aberration or an anomaly, but a certain difference in time and itong efficacy ng shelf life pati yung expiry. Kung hindi mo na-explain yan, magkakaroon na naman tayo ng investigasyon bukas sa Senado. Sigurado yan. Mabuti unahan mo na. Ewan ko kung nakaintindi yung mga kaibigan natin. Pero at least alam na ng Pilipino kung bakit ganon. Why is the situation like that? And how it came about, nasabi nila, they conclude na too near the expiry date of the medicines. So with that explanation, I'm glad that you're here tonight to really do to elaborate the things that have been, would say, sinuspi ng mga tao. Kaya mabutit na lang kasi hindi, sabi ko nga, kung maamoy ito ng isang senador, bukas ito, maghingi na naman ng congressional query. So, salamat. Next, we'd like to call on Chairman Avalos, what's happening in Manila. Magandang gabi po, mahal na Pangulo, Yes, Senator Bongo, ES Medjaldia, of course, sa lahat po ng mga secretaries of the cabinet. No? Magandang gabi po sa taong bayan. Unang-una po, by tomorrow po, Mr. President, 7 araw na po ang pilot test nitong alert level sa Calacang, Maynila. So far, masasabi ko po personally, talaga maganda po ang naging resulta. In fact, ang ating mga kaso ay tuloy po sa pagbaba dito, no? Halos nagpaplato na. At kaninang umaga lang po, no, ito'y patunay, ang nagbigay po nito ay in fact ang DOH, no? Sinasabi ng DOH from 19.83% yung growth rate naging 12.88 na lang po. At ito'y sinasang-ayunan, no, ng OCTA. Ang sabi po ng OCTA, yung 1.3, yung pong report ko isang gabi, yung pong kasi galing po ito sa 1.90. From 1.90 nag 1.13 yung September 20. Yung pong 1.13 na reproduction rate naging 1.03. 0.03. Kung mag-1 po ito, Mr. President, magpaplato na po tayo. So napakaganda po nito at ang sabi din ng OCTA ay ang 1-week growth rate ay negative 18%. No? Kung kaya siguro, ito'y kung pagsasama-samahin, talagang napakaganda at andyan po si Secretary Mon Lopez sa hanay naman ng negosyo, masaya mga tao, masi konting puwang ang binigay ay talagang buhay na buhay po ang makikita mo as sigla ng mga tao. No? Sa bakuna naman po, tama rin po si Sec Beans at si Secretary Galvez, right now ang may 2 bakuna, no, 2 fully dosed ay higit kumulang 69 to 70% ng eligible population ng Metro Manila. Kung babakunahan po yung mga nag-first dose next month, papatakbo tayo ng mga 80 to 81% ng buong populasyon ng ng eligible population ng Metro Manila. Napakagandang mga numero, Mr. President, sa first week ng pilot.
Although it's very, of course, it's very regrettable na nagkaroon pa rin ng mga hawan ng mga doktor po sa mga ibang ospital. Yun lang po, Mr. President. Can I request for a timeout? Sandali lang.